Welcome sa ating channel Booktag PH. 5-second rule ni Mel Robbins. Ang 5 segundo ay maaaring magpabago ng iyong buhay. Gumawa lang ng desisyon at kumilos. Isipin ang pagkakaroon ng isang bagay na makakatulong sa iyong gumawa ng mga desisyon na maaaring magpabago ng iyong buhay para maging mas mahusay. Isang bagay na makakatulong sa iyo na mapaglabanan ang takot, pagpapaliban, at pagdududa sa sarili. Masyadong maganda kung talagang totoo, tama ba? Pero hindi ito ganoon. Ito ay kasing simple ng pagbibilang pababa mula sa 5. Ito ang 5 segundo na panuntunan, isang mental na trick na naghihikayat sa iyong kumilos kaagad ayon sa iyong mga instinct, ideya, o layunin. Ang isang ideya, na kung maghihintay ka ng higit sa 5 segundo upang kumilos sa isang ideya o likas na hilig, ang iyong utak ay magsisimulang gumawa ng mga dahilan upang hindi gawin ito. Ito ay kapag nagsisimula tayong magpaliban, mag-alinlangan sa ating sarili, at hayaan ang takot na manaig. Ngunit kung kikilos ka kaagad sa loob ng 5 segundo na iyon, maiiwasan mo ang mga hadlang na ito sa pag-iisip at gumawa ng mapagpasyang aksyon. Halimbawa, nasa trabaho ka at mayroon kang magandang ideya para sa isang bagong proyekto, ngunit natatakot kang ibahagi ito sa iyong grupo, dahil natatakot ka na baka tanggihan ka nila o punahin. Kung gagamitin mo ang 5-second rule, magbilang ka ng pababa mula sa 5 at pagkatapos ay agad mong ibahagi ang iyong ideya. Ang mabilis na pagkilos na ito ay hindi nagbibigay ng oras sa iyong utak na magkaroon ng mga dahilan, takot, o pagdududa, at mas malamang na sundin mo ang iyong instinct. Ang kagandahan ng 5-second rule ay nakakatulong ito sa iyo na malampasan ang pagkahilig sa hindi pagkilos. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga desisyon ng mabilis, ito ay tungkol sa pag-aaral na magtiwala sa iyong instinct, at paggawa ng mga hakbang na kailangan para makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa panuntunang ito, maaari kang magkaroon ng ugali ng pagkilos, na maaaring humantong sa pagtaas ng kumpiyansa, pagiging produktibo, at sa pangkalahatang kaligayahan. Ang 5-second rule ay tumutulak sa iyong panloob na katapangan, na tumutulak sa iyo na manindigan para sa iyong mga ideya at magtiwala sa iyong mga instinct. Ang katapangan na ito ang nagpapasigla sa pagbabago sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, personal man o propesyonal. Sa pamamagitan ng pagkilos sa iyong instinct sa loob ng 5 segundo, hindi ka lang gumagawa ng desisyon, gumagawa ka din ng kasanayan na pagpili na lumabas sa iyong comfort zone at tanggapin ang pagbabago. Ito ang kapangyarihan ng 5-second rule at kung paano nito mababago ang iyong buhay. Nakuha ang 5-second rule mula sa rocket launch, pagbulusok patungo sa aksyon. Sa edad na 41, natagpuan ni Mel Robbins ang kanyang sarili sa isang masalimuot na sitwasyon. Siya ay walang trabaho, nakikipaglaban sa alkoholismo, at nakikipagbuno sa malubhang problema sa pera at buhay may asawa. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay puno ng kaguluhan at hindi produktibo. Lagi siyang tanghali gumigising, na nagiging sanhi upang makaligtaan ng kanyang mga anak sa kanilang school bus, at madalas na natagpuan ang kanyang sarili sa mainit na pakikipagtalo sa kanyang asawa. Mas madaling ituro ang kanyang mga daliri sa kanyang asawa upang manisi, na tulad din niyang nakikipagbuno sa sarili niyang problema sa pananalapi sa negosyo, kaysa harapin ang kanilang mga problema. Alam ni Robbins kung ano ang kailangan niyang gawin para mabago ang kanyang buhay. Alam niyang dapat siyang mag-gym, maghanap ng trabaho, itrato ng mabuti ang kanyang asawa, gumising ng mas maaga, maghanda ng almusal para sa kanyang mga anak, tiyaking nakasakay sila sa kanilang school bus sa tamang oras, at makipag-ugnayan sa mga kaibigan para sa suporta. Ngunit siya ay nananatili sa kanyang nakagawian, hindi magawa ang mga kinakailangang gawin. Sa halip, ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-iisip kung ano ang kailangan niyang gawin, na nagpapalala lamang ng mga bagay. Isang gabi, nang papatayin na niya ang TV, nakakita siya ng isang rocket na handa ng lumipad. Sa pagsimula ng countdown na 5, 4, 3, 2, 1, at ang rocket ay bumulusok sa kalangitan sa gitna ng makapal na usok at apoy, nagkaroon siya ng idea.
Napagpasyahan niya na sa susunod na umaga, bubulusok siya mula sa kama na parang isang rocket. Ang simpleng desisyong ito ay naghatid ng pagbabago sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Robbins na kapag mayroon kang layunin, at nakatagpo ka ng isang bagay na maaaring makatulong sa iyo na makamit ito, ang iyong prefrontal cortex, ang bahagi ng iyong utak na namamahala sa paggawa ng desisyon at pag-uugaling nakatuon sa layunin, ay magsisimula. Halimbawa, kung mayroon kang layunin na maging mas malusog at naglalakad ka sa tabi ng gym, maaari kang makaramdam ng matinding pagnanasa na mag-ehersisyo, ngunit hindi mo mararamdaman ang parehong pagnanasa kung naglalakad ka lang sa iyong sala. Dahil sa inspirasyon ng rocket launch, nagpasya si Robbins na ilapat ang parehong prinsipyo sa kanyang morning routine. Kinaumagahan, kahit na medyo natatawa sa gagawin, itinulak niya ang kanyang mga pagdududa at nagtiwala sa kanyang sarili. Sa halip na pindutin ang snooze button sa kanyang alarm clock, nagbilang siya pababa, 5, 4, 3, 2, 1, at pagkatapos ay pinilit niyang bumangon. Dito nagsimula ang 5-second rule. Ang 5-second rule ay isang prank ngunit mabisang tool na makakatulong sa iyong matalo ang pagpapaliban, kumilos, at gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbibilang pababa mula sa 5 at pagkatapos ay gumawa ng agarang pagkilos, maaari mong maiwasan ang natural na ugali ng iyong utak, upang maiwasan ang discomfort at ipagpaliban ang pagkilos. Ang rule na ito ay maaaring gamitin sa anumang sitwasyon kung saan kailangan mong kumilos. Ngunit nakikita ang iyong sarili na nag-aalangan o nagpapaliban, isa itong praktikal na diskarte na makakatulong sa iyong makawala sa inertia, pangasiwaan ang iyong buhay, at maabot ang iyong mga layunin. Ang 5-second rule ay tungkol sa mabilisang pagkilos, at walang overthinking. Isipin ang pagkakaroon ng isang kasangkapan na maaaring magtulak sa iyo na gumawa ng agarang pagkilos, isang kasangkapan na makakatulong sa iyong makawala mula sa mga tanikala ng pagpapaliban at pag-aatubili. Yan ang ibig sabihin ng 5-second rule. Ito ay isang simple ngunit makapangyarihang konsepto na maaaring baguhin ang iyong buhay. Narito kung paano ito gumagana. Kung nakaramdam ka ng instinct na kumilos sa isang layunin, kailangan mong kumilos sa loob ng 5 segundo. Bakit? Dahil kung hindi, dudurugin ng utak mo ang ideya. Hindi dahil sa labag sa iyo ang iyong utak, ito ay nakaprogram lamang upang mapanatili kang ligtas sa panganib, at kawalan ng katiyakan. At aminin natin, ang paglabas sa iyong comfort zone para maghabol ng isang layunin ay maaaring nakakatakot. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilos sa loob ng 5 segundo, niloloko mo ang iyong utak, na-override ang mekanismong pangkaligtasan nito, at pinipilit mo ang iyong sarili na kumilos. Ngunit ang 5-second rule ay hindi lamang tungkol sa pagkilos, ito ay tungkol sa paglikha ng pagbabago sa iyong pag-iisip at pag-uugali. Sa tuwing gagamitin mo ang rule na ito, gumagawa ka ng maliit na pagbabago, at sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring humantong sa malalaking pagbabago sa iyong buhay. Magagamit mo ang 5-second rule sa 3 paraan, upang baguhin ang iyong pag-uugali, kumilos ng buong tapang araw-araw, at kontrolin ang iyong isip. Sabihin nating gusto mo na magsimulang mag-ehersisyo ng regular. Gamitin ang panuntunan para itulak ang iyong sarili na bumangon at tumakbo tuwing umaga, o baka gusto mong magsalita sa isang meeting, ngunit pinipigilan ka ng takot. Gamitin ang rule na ito upang madaig ang iyong takot at ipahayag ang iyong opinyon, at kung nahihirapan ka sa mga negatibong kaisipan, gamitin ang rule upang ilipat ang iyong pagtuon sa mga positibo. Ang 5-second rule ay isang mahusay na tool na makakatulong sa iyo na kontrolin ang iyong buhay at makamit ang iyong mga layunin. Hindi ito tungkol sa paghihintay sa perpektong sandali o sa tamang mga pangyayari. Ito ay tungkol sa paggawa ng aksyon ngayon. Gaya ng sabi ng tagalikha ng panuntunan, ikaw ay isang desisyon na malayo mula sa isang ganap na naiibang buhay. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng instinct na kumilos sa isang layunin, magbilang ng 5, 4, 3, 2, 1 at kumilos ka agad. Ang araw-araw na katapangan ay makapangyarihan,
Ang maliit na matapang na hakbang ay maaaring magpabago ng iyong buhay. Araw-araw na katapangan, ito ay isang parirala na naglalarawan ng suntok. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ito ay tungkol sa maliliit, tila hindi gaanong kahalagahan ng kagitingan na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay paninindigan para sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan, pagkuha ng isang panganib sa iyong karera, o kahit na pagmamay-ari sa isang pagkakamali. Ang mga pagkilos na ito ay maaaring hindi napapansin, ngunit ang mga ito ay makapangyarihan. Tingnan natin ang isang babaeng natigil sa trabahong hindi niya gusto. Siya ay hindi masaya, hindi natutuwa, at natatakot sa maaaring mangyari kung siya ay huminto. Ngunit isang araw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ibigay ang kanyang pagbibitiw. Ang maliit na pagkilos ng katapangan na iyon ay nagpabago sa kanyang buhay. Sinunod niya ang kanyang hilig, nagsimula ng kanyang sariling negosyo, at ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante. Iyan ang kapangyarihan ng araw-araw na lakas ng loob, maaari nitong baguhin ang direksyon ng ating buhay. Ngunit hindi ito natatapos doon, ang pang-araw-araw na lakas ng loob ay nagbibigay din sa atin ng pagpapalakas ng kumpiyansa. Kapag hinarap natin ang ating mga takot at nakipagsapalaran, ipinapakita natin sa ating sarili na kaya natin ang higit pa kaysa sa inaakala natin. Kagaya ng isang taong takot sa pagsasalita sa publiko, nagpasya siyang harapin ang kanyang takot, nagsimula siya sa maliliit na presentasyon, at unti-unting umabot sa mas malalaking audience. Sa bawat matagumpay na pagtatanghal, lumalago ang kanyang kumpiyansa. Ngayon, kilalang public speaker na siya. Iyan ang isa pang halimbawa ng kapangyarihan ng araw-araw na katapangan. Ang pang-araw-araw na katapangan ay tumutulong din sa atin na lumago at umunlad. Kapag lumabas tayo sa ating mga comfort zone at nakipagsapalaran, natututo tayo ng mga bagong bagay at nakakakuha ng mga bagong karanasan. Tulad ng dalaga na nagdesisyong mag-isa na maglakbay sa ibang bansa, sa kabila ng kanyang takot, sinubukan niya, natutunan niya ang tungkol sa iba't ibang kultura, nakilala ang mga bagong tao, at nagkaroon ng mga kakaibang karanasan. Ang paglalakbay na ito ay nagpayaman sa kanyang buhay at nagpalawak ng kanyang pananaw. Iyan ay isa pang halimbawa ng kapangyarihan ng araw-araw na katapangan. Kaya ano ang aral dito? Ang pang-araw-araw na tapang ay makapangyarihan. Maaari nitong baguhin ang ating buhay, palakasin ang ating kumpiyansa, at tulungan tayong umunlad. Kaya yakapin natin ito, gamitin natin ang kapangyarihan ng araw-araw na katapangan at likhain ang buhay na gusto natin. Huwag nang hintayin na maramdaman ang gana para gawin ang isang bagay, pinagpapaliban mo lang ito, kumilos ka na agad. Pumunta tayo sa isang konsepto na isang game changer pagdating sa procrastination o pagpapaliban. Ito ay ang ideya na ang paghihintay hanggang sa ikaw ay nasa mood na gawin ang isang bagay, ay isang tiyak na paraan upang hindi ito magawa. Bakit? Pabago-bago kasi ang ating nararamdaman, naiimpluwensyahan sila ng lahat ng uri ng mga bagay tulad ng iyong mood, iyong kapaligiran, at maging kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan. Hatiin natin ito gamit ang isang tunay na halimbawa sa buhay. Isipin na nakahiga ka sa kama, umaalingaw-ngaw ang alarm clock mula sa kabilang silid ng sobrang aga, mas maaga kaysa sa karaniwan mong paggising, mayroon kang dalawang pagpipilian, pindutin ang snooze button o bumangon. Narito ang isang trick upang gawing mas kaakit-akit ang huling opsyon. Ito ay tinatawag na wake-up challenge, at ito ay tungkol sa paggawa ng aksyon, hindi naghihintay ng tamang pakiramdam. Una, ilagay ang iyong alarm clock sa ibang kwarto. Pinipilit ka nito na bumangon sa kama upang patayin ito. Wala nang madaling snooze button hit. Susunod, itakda ang iyong alarm ng 30 minuto ng mas maaga kaysa karaniwan. Nagbibigay ito sa iyo ng maagang pagsisimula sa araw, nang walang karaniwang pagmamadali sa umaga. Kapag tumunog ang iyong alarm, buksan ang iyong mga mata at simula na magbilang pabalik mula sa 5. Ang countdown na ito ay hindi lang isang countdown, ito ay isang mental switch. Inililipat nito ang iyong pagtuon mula sa kaginhawahan ng iyong paghiga sa kama patungo sa iyong gawain.
Kapag umabot ka sa 1 oras na, itapon ang iyong mga saplot, bumangon sa kama, at umalis sa kwarto. Ang agarang pagkilos na ito ay nagpapatibay sa ideya na ikaw ang namamahala, sa iyong sarili hindi ang iyong mga damdamin. Ito ang kapangyarihan ng 5-second rule. Ito ay tungkol sa pagsasanay sa iyong utak na sundin ang iyong mga utos, hindi ang iyong mga nararamdaman. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng disiplina sa sarili at pagkuha ng kontrol sa iyong buhay. Maaaring nagtataka ka tungkol sa terminong activation energy na ito. Ito ay isang konsepto mula sa chemistry, ngunit naangkop din ito sa ating pag-uugali. Ito ang paunang pagsisikap na kailangan upang simulan ang isang gawain, tulad ng isang kemikal na reaksyon na nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng enerhiya upang makapagsimula. Ang pagbangon sa kama ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya kaysa sa pananatili. Tinutulungan ka ng 5-second rule na malampasan ang paunang hadlang na ito at simulan ang iyong araw sa isang positibo. Kaya tandaan, ang paghihintay hanggang sa maramdaman mong gumawa ng isang bagay ay isang one-way ticket sa procrastination wheel. Ngunit sa 5-second rule, maaari mong makontrol, mapagtagumpayan ang pagnanais na maantala ang mga gawain, at maging mas produktibo. Isa itong simple ngunit makapangyarihang paraan para palakasin ang iyong kumpiyansa at disiplina sa sarili. Gamitin ang 5-second rule para sa kalusugan, kumilos ng mabilis sa mga layunin sa fitness. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang simple ngunit makapangyarihang tool, na makakatulong sa iyong alisin ang masasamang gawi at ihinto ang mga pagpapaliban. Ito ay tinatawag na 5-second rule, at ito ay kasing dali ng pagbibilang pababa mula 5 hanggang 1 at pagkatapos ay direktang kumilos. Isipin mo, alam mo na dapat kang pumunta para sa takda na iyon o piliin ang salad kaysa sa burger, ngunit ang iyong utak ay nagsisimulang kumbinsihin ka, kung hindi man. Napapagod na akong mag-ehersisyo, o kaya, ang sarap lang ng burger na iyon. Doon papasok ang 5-second rule. Magbibilang ka mula sa 5 pababa, nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang iyong utak na pag-usapan ito, itali mo ang iyong sapatos at tumakbo, o abutin ang salad. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mas malusog na mga pagpipilian. Tungkol din ito sa pagtuon sa kung ano ang talagang mahalaga sa iyo, at huwag hayaan ang mga distractions na makahadlang. Marahil ay nangangahulugan yon na i-h off ang iyong mga notification sa telepono habang nag-eehersisyo ka, o nagluluto ng masustansyang pagkain, o marahil ay nangangahulugan ito ng pagtatakda ng malinaw na mga layunin sa kalusugan, at pagpapaalala sa iyong sarili kung bakit mahalaga ang mga ito sa iyo. At huwag nating kalimutang simulan ang iyong araw sa tama. Isipin ito, sa sandaling tumunog ang iyong alarm, bumangon ka, walang snooze button. Mag-ayos, planuhin ang iyong araw, at magpasya sa 1 hanggang 3 pangunahing gawain na gagawin. Ang routine na ito ay nagtatakda ng positibo para sa buong araw, at pinapanatili ang iyong mga layunin sa kalusugan sa harapan at sentro. Kaya sa maikling salita, ang 5-second rule ay isang game changer. Tinutulungan ka nitong malampasan ang pagpapaliban, tumuon sa kung ano ang mahalaga, at magtakda ng positibong gawain para sa iyong araw. Sa pamamagitan ng pagsasama ng rule na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain, makakagawa ka ng mas malusog na mga pagpipilian, at mamuhay ng mas maayos, at mas maligayang buhay. Talunin ang pagpapaliban gamit ang 5-second rule, magbilang at kumilos. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang nakakatuwang panlilinlang upang tanggalin ang pagpapaliban. Ito ay tinatawag na 5-second rule, at ito ay kasing simple ng tunog. Sa sandaling magkaroon ka ng ideya na gumawa ng isang bagay, kailangan mong kumilos sa loob ng 5 segundo. Kung hindi, dudurugin ng iyong utak ang ideya na parang isang surot. Sabihin na natin na mayroon kang report na isusulat para sa trabaho. Ang pangalawang pag-iisip na pumapasok sa iyong ulo, kailangan mong kumilos, buksan ang iyong laptop, kumuha ng panulat, gumawa ng isang bagay na makapagsisimula sa iyo. Kung magdadadaldal ka ng higit sa 5 segundo, magsisimula ang utak mo na maghanda ng mga dahilan, at bago mo mamalayan, ginagawa mo na itong ipagpaliban.
Ngayon, bago mo simula na gamitin ang panuntunang ito, may kailangan kang gawin. Patawarin ang iyong sarili sa nakaraang pagpapaliban. Lahat tayo ay gumagawa nito. Ito ay bahagi ng pagiging tao. Hindi ito senyales na ikaw ay tamad o walang kakayahan. Kaya huwag mo nang ipagtanggol ang iyong sarili tungkol dito. Ang ginagawa lang ay nagpaparamdam sa iyo ng pangit at pinapakain ang alaga na nagpapaliban. Susunod, ilarawan ang iyong sarili sa hinaharap. Tanungin ang iyong sarili, ano ang gagawin ko sa hinaharap? Hindi ito isang pantasya. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong mga aksyon sa iyong mga layunin. Ang iyong sarili sa hinaharap ay ang taong nais mong maging. Ang pag-iisip tungkol doon ay maaaring magbigay sa iyo upang makaalis na kailangan mo upang makagalaw. Kapag nakakuha ka na ng malinaw na larawan ng iyong sarili sa hinaharap, oras na para isagawa ang 5-second rule. Magsimula sa maliit. Kung ipagpaliban mo ang isang gawain, hatiin ito sa mga piraso at magsimula sa pinakamadaling piraso. Kung natatakot kang magsulat ng ulat, buksan lamang ang dokumento at isulat ang pamagat. Ang maliit na hakbang na iyon ay maaaring magpatuloy at gawing hindi gaanong nakakatakot ang buong bagay. At huwag kalimutan na magpahinga. Ang iyong utak ay nangangailangan ng oras upang magpalamig at mag-recharge. Pagkatapos mong gumawa ng isang gawain ng kaunti, huminga ng kaunti bago ka muling kumilos gamit ang 5-second rule. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang pagka-burnout at panatilihing mataas ang iyong mga antas ng motivation. Ang 5-second rule ay isang simple ngunit makapangyarihang tool upang palitan ang pagpapaliban ng pagkilos. Hindi ito rocket science. Ngunit makakatulong ito sa iyong maabot ang iyong mga layunin, kaya subukan ito at tingnan kung ano ang mangyayari. Tumigil na sa pag-aalala sa mga hindi makontrol na bagay, masama ito para sa iyong mental health. Pag-usapan natin ang pag-aalala, ginagawa natin itong lahat, ngunit tumigil ka na ba para isipin kung ano talaga ang iyong inahalala? Meron si Mel Robbins, at mayroon siyang ilang magagandang insight na ibabahagi. Halimbawa, nagpaplano ka ng picnic, inayos mo na ang pagkain, lahat ng kaibigan mo, at maganda ang lagay ng panahon. Ngunit pagkatapos, nagsisimula kang mag-alala, paano kung umulan, sa kabila ng maaraw na panahon, hindi mo maaalis ang mag-isip ng isang pagbuhos ng ulan na sumiris sa iyong araw. Ang pag-aalala na ito ay nagsisimulang kumain sa iyo, na nagiging sanhi ng stress at pagkabalisa. Ngunit narito ang dapat, hindi mo makokontrol ang panahon. Walang kahit anong pag-aalala ang magpapahinto sa ulan kung ito ay darating. Kaya, ano ang solusyon? Iminumungkahi ni Robbins na tumuon sa kung ano ang maaari mong kontrolin. Sa aming senaryo ng picnic, maaaring mga hulugan ito ng pagkakaroon ng backup na plano kung sakaling umulan, tulad ng isang panloob na lokasyon, o ilang masasayang board game. Sa ganitong paraan, nagsasagawa ka ng mga hakbang upang matiyak ang magandang oras, ulan o umaraw, sa halip na mag-aksaya ng enerhiya sa pag-aalala tungkol sa isang bagay na hindi mo mababago. Ngayon, narito kung saan pumapasok ang 5-second rule ni Robbins. Ito ay isang simpleng trick upang makatulong na pamahalaan ang iyong mga alalahanan. Sa tuwing masusumpungan mo ang iyong sarili na nag-i-stress sa isang bagay na hindi mo makontrol, magbilang pabalik mula sa 5, 5, 4, 3, 2, 1 at pagkatapos ay ilipat ang iyong mga iniisip sa isang bagay na positibo o produktibo. Ang pagbibilang na ito ay nakakaabala sa iyong isip, sinisira nito ang bahagi ng pag-aalala, at ang positibong pag-iisip ay nakakatulong na baguhin ang iyong pananaw. Sabihin nating nag-aalala ka tungkol sa isang mahal sa buhay na nagmamaneho sa matinding trapiko. Sa halip na mag-alala na posible para sa isa ng aksidente, na hindi mo makokontrol, maaari mong gamitin ang 5-second rule para baguhin ang iyong focus, magbilang ng paatras mula sa 5, at pagkatapos ay isipin ang tungkol sa kung paano sila kumuha ng defensive driving course, o kung paano nila laging isinusuot ang kanilang seatbelt at sinusunod ang speed limit, naglalagay ito ng positibong pag-ikot sa sitwasyon, na binabawasan ang iyong pag-aalala. Sa madaling sabi, ang payo ni Robbins ay tungkol sa pagkontrol sa iyong isip at pagtutuon ng iyong enerhiya sa mga bagay na maaari mong maimpluwensyahan.
sa halip sa mga bagay na wala kang kontrol. Sa paggawa nito, maaari mong bawasan ang hindi kinakailangang stress at pagkabalisa, na maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong kalusugang pangkaisipan. Kaya sa susunod na mag-alala ka, tandaan ang 5-second rule at subukan ito. Ang pagbuo ng tunay na kumpiyansa ang susi, kumilos, pagtagumpayan ang takot, at maging iyong pangarap na sarili. Pag-usapan natin ang tungkol sa tiwala sa sarili, hindi yung fake it till you make it na klase, pero yung totoo. Sa kaibuturan, dapat alam mo kung gaano ka katiwala sa iyong sarili. Ito ay hindi tungkol sa paglalagay ng isang palabas para sa iba, o pagpapanggap na isang taong hindi ikaw. Ito ay tungkol sa pagiging komportable sa iyong sariling balat, pagkilala sa iyong mga kalakasan at kahinaan, at pagkakaroon ng lakas ng loob na habulin ang iyong mga pangarap, anuman ang maaaring maging hadlang sa iyong landas. Kaya, paano ka makakakuha ng ganitong uri ng kumpiyansa? Well, ito ay nagsisimula sa pakikipag-ugnayan muli sa kung sino ka talaga. Minsan, nawawala tayo sa ating sarili na sinusubukang umangkop sa kung ano ang inaasahan sa atin ng lipunan, o naninirahan tayo sa mas mababa sa kung ano ang talagang gusto natin. Maaari tayong mawalan ng kumpiyansa dahil hindi tayo totoo sa ating sarili. Upang maibalik ang kumpiyansa na iyon, simulan ang paggawa ng mga bagay na nagpaparamdam sa iyo na parang ikaw. Maaaring ito ay maliliit na bagay na naaayon sa iyong mga halaga at interes. Sabihin natin na palagi kang mahilig sa pagpipinta ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na subukan ito. Bakit hindi mag-sign up para sa isang klase ng pagpipinta? Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa iyong sarili at pagsunod sa iyong mga hilig, nagawa mo man ito dati o hindi. Habang sinisimulan mong sundin ang iyong mga hilig, natural na magsisimula kang maging mas kumpiyansa. Makikita mo ang iyong sarili na nakikipag-chat sa mga taong kapareho mo ng mga interes, at gumagawa ng mga pagkakataon na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong hilig. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas at pakikipag-ugnayan ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong kumpiyansa, ngunit nagdadala din sa iyo sa pagiging tao na gusto mong maging. Ang isa pang mahalagang bahagi ng pagbuo ng kumpiyansa ay ang pagtatrabaho sa iyong mga relasyon. Ang magagandang relasyon ay maaaring magdulot ng maraming kagalakan at kasiyahan, na maaari ring magpalakas ng iyong kumpiyansa. Ang isang paraan upang mapabuti ang iyong mga relasyon ay sa pamamagitan ng pagsasalita. Madalas nating itinatago ang ating mga damdamin sa ating sarili dahil natatakot tayo sa salungatan o pagtanggi. Ngunit ang katahimikang ito ay maaaring lumikha ng isang agwat sa pagitan ng kung ano talaga ang ating nararamdaman at kung ano ang ating sinasabi, na maaaring magdulot ng mga problema. Kaya, huwag matakot na magsalita. Magbilang mula 5 hanggang 1, at sabihin lang ang kailangan mong sabihin. Makakatulong ito na mapabuti ang iyong mga relasyon at mapalakas ang iyong kumpiyansa. Ang pagbuo ng tunay na kumpiyansa ay nangangahulugan ng pakikipag-ugnayan muli sa kung sino ka, pagsunod sa iyong mga hilig, pagtatrabaho sa iyong mga relasyon, at pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang iyong isip, sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito. Maaari mong baguhin ang iyong buhay at maging isang tao na matagal mo nang gustong maging. Conclusion: ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ay nasa loob mo at ito ay tumatagal lamang ng 5 segundo upang mag-apoy ito. Ang 5-second rule ay isang simple, ngunit epektibong paraan para tulungan kang kumilos ayon sa iyong mga instinct, gumawa ng mga desisyon, at lumabas sa iyong comfort zone. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa iyong buhay. Isang 5 segundo na desisyon sa bawat pagkakataon. Ang panuntunan ay simple: kung mayroon kang instinct na kumilos sa isang layunin, kailangan mong pisikal na kumilos sa loob ng 5 segundo o ang iyong utak ay papatayin ang ideya. Ang rule na ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na kumilos ngunit nagbibigay daan din sa iyo na mabuhay sa sandaling ito, upang ipahayag ang iyong mga damdamin ng tapat, at maging mas produktibo. Ang 5-second rule ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga bagay, ngunit tungkol din sa pagbuo ng kumpiyansa na gawin ang mga ito. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang lakas ng loob ay hindi isang bagay na ipinanganak ka.
ngunit isang bagay na binuo mo sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na desisyon na nakakatakot sa iyo. Tandaan, ikaw ay isang desisyon na malayo sa isang ganap na naiibang buhay. Kaya, sa susunod na makaramdam ka ng instinct o pagnanais na kumilos sa isang layunin, bilangin ang 5, 4, 3, 2, 1 at kumilos. Ang kapangyarihan ng 5 segundo ay maaaring baguhin ang iyong buhay.